Yun, welcome back sa channel natin guys. Dito tayo ngayon sa kubo natin. Mag-aabang tayo ng electrical dito sa ginagawa nating kitchen. Ayun. Bali ang second floor nito is tubular. Then lalagyan natin ng 1/2 side na na hard flex. Ayun. Yung mag-side niya, second floor is kumbaga magsisilbi siyang rooftop. Ayun. Ngayon, maglilinis mo tayo ng electrical dito sa ang gagawin ko muna, yung mag-aabang muna tayo ng mga utility junction box, tapos tsaka yung PVC pipe. Then tsaka natin babatakan ng mga wire or papasukan ng wire ng PVC pipe. Dito kasi mag-iabang natin, merong ilaw dyan sa gitna. Then sa apat na corner meron siyang pin light. Then dito sa tatapatan ng countertop lalagay tayo ng abang, tatlong ilaw na parang pendant light or nakahang na ilaw. Then sa labas tatlo din, isa dito sa tapat nitong bintana na to, tapos dito sa bintana na to, then doon sa gate, dito sa tapat ng gate. Then dito sa canopy magkakaroon din tayo dalawa. Yan, ito yung canopy natin. Dito isa, sa dito sa tapat ng fixed window. Ito fixed window kasi to, or salamin siya na naka-fix. Tapos ito sliding na sliding door na salamin din. Yun, tapos dito karon tayo isa dito, tapos isa dito tapat nung magiging service area, itong lababo. Yan, isa rin dito. Yan, yun yung abangan natin. Tapos pakita ko sa inyo paano mag-abang tsaka maglinya. Itutuloy-tuloy natin. Tapos isa din doon, maglalagay din tayo ng switch doon, 3-way, kasi paakyat doon sa hagdan natin. Sige, gagawa natin hagdan, lalagay din tayo. Yun. Isa ding ilaw tapat nung landing ng hagdan niya pala. Isa ding ilaw doon. Before kasi ako mag-layout nung lalagyan ko naman ng mga PVC kasi yung ceiling nito is konti lang yung clearance dito sa beam, doon sa kanyang biga. Konti lang, siguro mga 2 inches lang. Dito ko na didikit sa tubular yung ating mga electrical, yung layout ng electrical natin. Yung materials na gagamitin mo sa pag-aabang, gagamit ako ng junction box ito. Then square box gagamit din ako kasi merong mga part na ilan yung PVC yung dadaan. Kumbaga ilan yung papasok dadaan na PVC. Ito 4 lang kasi yung kaya niyang PVC. Ito 6 yung kanyang occupy. Gagamit din ako ng flexible loss. Wala namang problema kahit gamit din ng flexible loss, as long na ang flexible loss guys is hindi siya exposed. Kasi ang flexible loss guys, kapag ka-expose sa araw tsaka ulan or biyatin naka-outdoor, malaki yung posibilidad na lumutong or magato siya or humuna. Yan. Pero so far mas priority natin is PVC. Yan. Dito tayo maglalagay. Muna natin abang yung mga junction box. Kakabit ko muna before tayo maglinya ng PVC. Gamit din nga pala tayo ng male adapter. Ayan. Para dito yan lalagyan natin. Maganda yung pagkaka-fit ng PVC dito sa junction box tsaka sa square box. Kumbaga hindi siya basta matatanggal kapag ka naka-adapter kasi meron siyang lock natin. Kumbaga kaysa nakatutok lang or basta nakapasok dito yung natin, yung ating PVC. Sa flexible loss naman ito yung gagamit ko. Yan, meron sariling adapter si flexible loss. Yan, yung flexible connector niya. Yan, kasi yung flexible naiipit dito or nagfi-fit dito guys. Ayan, kumpara dito na plain lang pang PVC talaga. Yun. Ngayon pala sa mga magtatanong kung ano yung gagamit ko para makabit itong junction box sa tubular natin. Gamit ako ng black screw na pambaka. Yun. Black screw ko, gamit itong Dongcheng na bigay sa atin ni Dongcheng. Dongcheng cordless drill. Yan, brushless din siya guys. Kabit ko nga ito.
Nakita niyo kung ganong kalakas tong brushless na cordless drill ni Dongcheng, guys. Ayan. Yan, lagyan natin lahat ng junction box. Yan, yung square box. Yan. Kaya dyan meron yan. Dyan tayo mag-splice. Ang bawat doon, tumapat doon. Kasi papunta yun sa switch dito. Tapos yun, ilaw. Tapos may pupunta pa doon sa ang ilaw doon sa labas. Hindi naman kada tatapatan ng ilaw islalagay natin. Kung saan lang tayo mag-splice or yung mas malapit na area. Halimbawa, ganito. May switch doon. Kaya doon tayo naglagay. Kasi doon tumapat. At least pag-akit ng wire, doon tayo mag-splice. Tapos may ano din dito kasi. Meron din tayong pin light din dito. Ngayon, pagka ganyan ginawa natin, ibang naman natin lahat ng junction box. Yan o. Tsaka naman natin lalagay yung PVC. Kapag ganyan yung procedure, alam natin kung saan natin idadaan yung PVC. Kasi, halimbawa ito, nakita yung junction box. May ilalagay natin PVC phone doon. Makapag-angle na tayo ng PVC. The same time, or higit sa lahat, tipid siya kasi alam natin kung saan natin puputulin yung PVC. Hindi yung mag-aabang mo tayo ng PVC, then lampas na yung PVC na putol natin para dito tayo maglalagay yung junction box. Another putol naman. Kumbaga, sa ganitong paraan, iwas sa retaso ng PVC kung hindi siya magastos sa PVC. Yun. PVC naman ilalagay natin tapos tsaka natin ilalagay yung wire. Bakit? Kasi pag sabay natin yung wire, let's say sabihin natin may additional na ilaw, edi another dagdag tayo ng wire sa PVC. Kumbaga, pagka naka-layout na yung PVC, mabilis nating may susuot yung wire kung ilan. Kung ba 4 na wire yung nasa loob, 5 or 6, alam na natin, mas mabilis. Yun. Latag ko muna yung PVC. Pero before yan, lalagyan ko din muna siya ng mga adapter. Yun. Nakita nyo, napakabilis niya i-layout ng PVC. That's the same time, yung putol ng PVC saktong-sakto lang. Tapos isa pa, pagkakaputol ko, yun, na-offset ko pa yung PVC. Dito sa side na to, na-offset ko pa siya. Kasi, pagdating sa meron, lalo pag may inspector, kailangan yung PVC hindi basta nakapasok or basta nakasuot sa junction box. Minsan, kailangan i-offset nyo. Kasi pag hindi, i-reject ng inspector. Meron mga napaggagawan kayo na ganun. Meron naman na kailangan talaga nakasecure like yung adapter. Kasi pag wala nang reject din. Kaya yun. So ganda, ebang nyo na muna yung junction box. Yun, may offset nyo siya ng ayos. Mapuputol nyo ng walang sobra. Hindi masyadong mahaba yung sobra. At isa pa, napakabilis mag-layout ng PVC. Yan. Tapusin ko lang do, tapos after nyan yung yung mga wiring naman papakita ko sa inyo. Ito na yung PVC pipe natin, naka-layout na. Yung iba may mga wire, magtataka kayo kasi yung mga wire na yun yung dating abang ko na, yung bago mag-plastering. Sinama ko na yung wire, yun, pataas. Kagaya nun, supply ng taas kasi magkaka-outlet dito sa side na yun para pag may ilalagay dito sa wall na to nakahang, nasa ceiling yung outlet, pero doon siya dumaan sa taas na rin. Ngayon, ito nyo, kaka-layout ng PVC. Yan. Alos, tapos sinecure ko rin siya ng metal clamp. Yung metal clamp natin, dito, dalawahan. Yun, yung metal clamp. Dalawahan siya. Kasi, pag yung isa, sabihin natin, isa lang yung lalagyan natin ng tornilyo or ng screw. Tapos yung kabilang side wala. Yung isa, may isa kasi ito nabutas lang. Medyo mahuna siya. Compare dito, dalawa yung nakaano sa kanya. Dalawa yung nakakapit doon sa tubular. Ayan o. Tapos sakit tayo. Sakit tayo dito. Mapapansin nyo, yun o. Nakasecure siya ng adapter. Hindi siya nahihila or hindi siya nahuhugot. Ayan o. Kasi nakasecure siya nito. Kumpara doon sa yung PVC is nakapasok lang dito. Prone siya na matanggal or bumitaw itong PVC dito sa junction box yun, which is minsan napaka-unsafe talaga kasi syempre yung wire natin mawawalan ng insulation or may hila siya, gagalaw,
minsan yung pagkaka-splice maapektuhan. Yun, matatanggal yung pagkaka-splice natin kasi like this or kagaya nito is may movement gawa ng flooring yung taas niya. Yan, hindi naman siya kagaya nung mga nakaipit sa like sa plastering or sa paritada or sa slab mismo na concrete. Hindi na siya gagalaw, kumbaga permanent na yung PVC natin. Either na lang kung mayroong mga lindol, yan, mga ganun. Pero syempre hindi naman lagi nangyari o madalang talagang mangyari yun. Tapos yan, pansin nyo sa part na to gumamit ako ng square box. Dito kasi tatlo yung nakadrop na ilaw dito sa countertop. Ayan, countertop dito, then pasok siya doon, PVC. Ayan, pansin nyo gumamit ako ng ibang flexible loss kasi may part na yun, yung sobra yung bend, medyo maano na yung yung PVC natin. Pero kaya naman ng PVC, mas mabilis lang pagka yung flexible loss. Kung mapansin nyo pati, pakita ko sa inyo na mabilis na maipasok pagka ganyang may bend or flexible yung ginamit natin. Napakabilis na ipasok ng wire. Pakita ko din sa inyo. Tapos hindi ko pa siya nalagyan ng wire. Yun, nalagyan ko siya ng wire, pero papakita ko sa inyo actual pagpapasok ng wire na hindi mahirap siya ipasok, guys. Yan, pati yun, yung pababa, yun yung flexible hose naman, basta maganda yung baka may isang bend, tapos maganda naman yung pagkaka bend niya, yung pagkaka-loop ng bend niya is hindi kayo mahirap magpasok. Pero yung siya sobre yung pagkaka-bend niya is liko or napisa, yun mahirapan kayo. Yan, ito naman. Tapos next video pakita ko sa inyo pag-wiring kasi hapon na. Ayun magsi 6 PM na. Makipansin nyo, magsi 6 PM na. Medyo gabihin tayo dito. Next week ulit pakita ko sa inyo paano mag-wiring ito. Yung ilaw pupunta sa switch, tapos may 4-way switch din to, yung actual. Bakit may 4-way switch? Kasi isang switch dito kung galing sa room, tapos kung galing dito sa isang door na to, tapos kung galing din dito saka door na ito, doon manggagaling lahat. Nandito may isang may 4-way switch siya. Yun yung nasa baon niyo, mapapansin yung ilaw na yun, naka 4-way switch yun Kasi kung let's say sabihin doon ako nag-park ng sasakyan, galing ako doon sa malaking gate, may switch ako doon. Ngayon kung dito naman ako galing, dito ako dumaan sa likod, sa back door, may switch din ako. Yan, 4-way switch yan. Tapos kung halimbawa sabihin natin, papasok na ako doon sa nagpahinga ako, nasa bedroom, galing ako dito, may 3-way switch naman doon. Yan. Sorry, may 4-way switch doon. 3-way switch, 3-way switch, 4-way switch, and 3-way switch. Pakita ko sa inyo kung paano maglinya ng 4-way switch na yan. Kung paano, kasi yun, isang 4-way switch, may katuwang siya na 2 3-way switch, tapos kahit ilan na yung switch niya, guys. Pakita ko sa inyo. May video din tayo nun, pero pakita ko sa inyo kung paano maglinya ng 4-way switch, bukod pa yung 3-way switch. Yun, bali yun lang muna sa video natin to. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-abang ng mga PVC sa gantong slab or sa gantong tubular. Yun, at yung next video nito upload ko rin paano mag-wiring naman ng mga ilaw, outlet, tsaka yung mga switch yung 4-way switch, yung actual na pag-wiring yan. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Stay safe and God bless po.